Noli Me Tangere, ang kabanata ika-4, Erehe at Filibustero. Sa plaza ng Binondo ay naglalakad-lakad si Ibarra at napansin nito na wala man lang pinagbago ang kanyang bayan sa kabila ng matagal na panahon niyang pangingibang bansa. Tila wala man lang ipinag-uunlad ang bayang iyon. Habang naglalakad-lakad ay palaisipan pa rin kay Ibarra ang sinapit ng ama. Sinundan naman siya ni Tiniente upang kwentuhan tungkol sa kanyang ama. Si Don Rafael na ama ng binata ay isa sa pinakamayaman sa bansa ng San Diego. Siya ay matulungin at marami ang nagmamahal dito. Sa kabila ng pagiging mabait, ay marami din umano ang naiinggit dito. Kabilang na dyan ang mga pari sa simbahan sa pangunguna ni Padre Damaso. Dahil dito, minabuti di umano ni Don Rafael na hindi mangumpisal, bagay sa lalong ikinagalit ng mga pari. May isang Kastila noon na walang kaalam-alam, palaboy at pinagkakatuwaan ng lahat ng hinirang ni Don Rafael bilang isang kolektor. Isang araw ay di nakapagpigil ang kolektor sa mga batang nagtatawa sa kanya, kaya naman inakma niyang saktan ng mga ito. Tumakbo ng mabilis ang mga bata nang hindi niya maabutan ang ibinalibag niya ang baton ay may tinamaang isa. Natumba ang bata at walang awang pinagsisipa ang artilyero. Nakita ito ni Don Rafael kaya inawat niya ito. Ayon sa mga sabi-sabi, sinaktan di umano ng Don ang Kastilya habang doon tumama ang ulo nito sa malaking bato. Natulungan ni Don Rafael ang binata, samantalang ang Kastila ay sumuka ng dugo hanggang sa natuluyang mamatay. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagkaroon ng investigasyon ang mga Guardia Sibil. Ikinulong nila si Don Rafael at dito naglalabasan ang mga lihim niyang kaaway. Pinaratangan siya sa pagiging erehe at pilibustero, nangangamkam ng lupain at iba pang ilegal na paraan sa pagpapayaman, ang pagbabasa ng El Correo de Ultramar at iba pang ipinagbabawal na babasahin. Pagtatago di umano ng mga sulat at larawan mula sa isang binitay na pari. Pakikipagkaibigan at pagkukupkup sa mga tulisan at pagsusuot ng barong Tagalog. Nangawala at tumalikod ang mga dating kaibigan ni Don. Sa kabila ng paniniwala ng taong bayan na Tiniente Guevara ay nasisiraan ng bait, tanging siya lamang ang kakampi ni Don Rafael. Ayon sa pakikiusap ng Don, ang Tiniente rin ang humanap ng Kastilang abogado para dito. Sa kabila ng kahusayan ng abogado ay tumagal at naging masilumuot ang kaso dahil na rin sa pagsulputan ng mga kalaban ng Don. Ang masakla pa dito, hindi pa man tapos ang paglilitis, ay nakakulong na at nagdadanas ng hirap sa loob ng rehas si Don Rafael. Dahil sa mga pangyayaring iyon, ay labis na naapektuhan ang Don kung kaya't ito ay nagkasakit. Tuluyang namatay sa bilangguan si Don Rafael. Wala man lang nakiramay na kapamilya o kaibigan ang nasirang Don. Ang aral na natutunan ko dito ay hindi lahat ng nasasakdal ng batas ay makasalanan. Si Don Rafael ay isang mabait at marangal na tao na napagbintangan ng kalapastanganan ng kanyang kapwa. Ngunit kahit di niya ginawa ang mga pinaratang sa kanya, hinarap niya ang mga iyon kahit labag sa kanyang damdamin at pagkatao.